Eto mga sir, Toyota Vios na naman, 2NZ. Eto yung problema mga boss. Oh. Start natin. Yan, haba ng cranking. Ano, yan ang problema ng Vios na ito. So i-share ko sa inyo kung ano naging problema, bakit ang haba ng cranking ng kanyang Toyota Vios. So napalitan na ng coil, spark plug. So ang gagawin natin, i-scan ko muna, baka may fault code, may problema ang camshaft sensor. Pag mga hard start kasi mga sir, pwedeng camshaft sensor, no? Or pwedeng fuel pump at fuel filter. So i-scan ko muna. Ano mo natin na scanner. Haba ng cranking. Scan muna natin mga boss. Tingnan natin kung may fault code. So pag walang fault code, check natin si fuel filter tsaka si fuel pump. Ito mga boss, bago dinala sa atin ni sir yung BIOS niya, tumirik na pala to sa Maynila. Tapos ang pinalitan ng mekaniko doon, oxygen sensor. So naging okay naman daw, kaso may hard starting. Tapos nung nireklamo niya sa mekaniko na gumawa, nire-recommend naman siya ng fuel pump. Ngayon pinalitan si fuel pump, kaso surplus yung kinabit. So nagkaroon naman daw ng power yung makina niya, kaso ito nga ang naging resulta, hard starting. So ngayon iscan ko muna mga boss kung may makikita tayong fault code sa kanyang makina. Pinapalitan na rin to ng spark plug, bagong spark plug guys, tapos bagong ignition coil doon sa mekaniko na gumawa. So ayun, hindi pa rin na-address yung hard starting. So kaya nga dinala sa atin ni sir. So, walang fault code, lahat check. Engine, ABS, EMPS, so lahat okay, lahat mga sir. So doon tayo sa fuel pump. Wala, okay lahat sir. Walang problema sa sensor. Parinig ulit natin sa kanila yung cranking. Yan, pag nakaranas kayo ng ganito, yan, haba mga boss. So check natin yung fuel pump ni sir. Fuel pump, walang good yung mga sensor natin, walang fault code sa scanner. So fuel pump tayo. Sabi nga ni boss, bago na spark plug at saka yung mga ignition coil. Dito yung fuel pump nyan guys. Okay. So bubuksan natin to mga sir ulit. Sobrang hard start nung sasakyan ni boss yung BIOS natin. Sir, pa-open nga po nung sa gasolinahan sir, yung sa cup, yung gas pabukas nga, diba? Ano mo fuel pump dito? Fuel pump? Fuel pump dito, fuel filter dito.
na mga boss. Check natin to. Yo, may sakit kasi doon na ano, sana nakatap yun. Yan mga mong sakit. Sakit na. Sakit. Yung dalawa, Agad na. doon yun sa may ano. Dito yan, sa sigar yun. Sigar tayo. Ito yung fuel pump, idol. So tingin ka rin ng fuel filter. Medyo maitim na yung element eh. Ang fuel filter to dalawang klase. Isang may titi rito, isang ganyan na lubog. No? Kailangan yung fuel filter dadalhin mo sa akin. Kung maaari may hose. Pag wala, titignan ko lang kung uobra ha. Kasi maitim na sir yung element. Ganito yung fuel pump, no? Galing ko na. Okay, ganun lang pag salpak mga boss, pag tanggal. Ito hindi ba matanggal ka? Paano niya? Minsan kasi sir, naka-encounter ako. Nagpalit ng fuel pump. Yung pala, yung filter niya, may singaw dito. Dito lumalabas yung gasolina, hindi buong pressure na papunta sa market. Kaya sinasabay ko to lagi. Okay. Tayo na natin yung fuel pump na bago. Ito, may malaking problema to. Ay, nako. Hindi sira yung pump nito. So, ang problema pala ito mga boss, napansin natin, yung spacer ng fuel pump niya bago mag-oil, wala pong nakalagay. Dapat kasi mga sir na, eto, bago mo ilalagay itong o-ring, may spacer pa o di kaya plastic na sinusuot dito para mag-fit siya doon sa butas dyan, para yung o-ring na itutulak niya doon sa loob. Anong nangyari, yung o-ring andito na sa baba kasi wala yung spacer dito, kaya nangyayari, nagba-back pressure yung ating gasolina, no? Hindi buo ang supply papunta sa makina. Ang problema, wala tayong makitang spacer dito. Yan. So napaka-importante po yung spacer dito para maitulak ng maayos yung ating o-ring, yung pinaka-stopper dito para sumuot yung o-ring dun sa filter natin. So yung ngayon mga boss, papalitan na natin siya ng pump na pang Bios Batman din na isang klase. So ito naman yun mga sir. Yan. So ito naman
yung kung ito may pin o yung tube type, ito hindi. Yan. Tapos ang filter niyan ganito naman, yung may parang yan, yung parang may tubo sa loob. So dito na nakapasok yung o-ring. Tapos ito na yung isusuot natin doon. Kasi wala tayong makita dito sa ano, yung ganitong klase. Papakita natin guys sir. At walang makuha nung spacer dito, yung plastic. So meron sanang bago, eh wala naman rin kasama. Ito may original sana tayo dito, kaso wala rin kasama. So hindi rin po pwede. Balik natin ito. Lapit ito mga boss. So sayang, original Toyota, kaso wala yung spacer sa loob. Wala rin spacer. Urig yan. Asan si bossing? Boss! Bossing, problema tayo. Sige. Boss, wala akong makita na spacer dito sa fuel pump mo para may tulak niya sana yung o-ring dun sa loob. Ang nangyari sa'yo, dahil wala yung spacer, umusad to pababa. Kaya yung gasolina bumabalik lang. Ngayon ang ginawa ko, may pambios Batman din na ibang type. Sinama ko na yung filter, yung ganyan o, may tubo sa loob. Yan. Pero pambios din yan Batman. Dalawang klase kasi filter niyan. So ito na ang gagamitin natin, hindi na yung pin, hindi na ganito. Hindi na pin type, yung ganito. So ito na rin yun. Oo, pambios din yan. Kasi hindi na natin ito magagamit tong original natin kasi wala rin yung spacer dito. Oo, palit na rin to. So ito lang mahirap bunutin dyan, yung hose. Yung iba kasi may kasamang hose eh, pero itong binigay sa atin wala. Yung nangyari sa'yo boss, baka yung ano lang talaga eh, ang problema nito yung spacer lang eh. Bumabalik lang yung gasolina kasi yung o-ring dumadaos-os pababa, hindi niya na itutulak dun sa filter. Eh wala, ay di babalik tayo sa ganitong type na gagawin natin. Oo, tatagal naman yan. Oo naman. So pambiyos din naman to. So ganito lang klase yung filter mo, yung para magpipil sa loob. Dito yung o-ring yung buso ito. Dito niya siya nakasuot, tapos may stopper. Napakita ko. Nahanap tayo ng ibang type na mawala. Ito na pag-asa namin. Yan mga boss, yung o-ring. Pahanap na tayo ng fuel pump socket kasi magkaiba dun sa stock.
na natin mga sir. Ginawa natin ang paraan. Kailangan pagka nagkabit kayo ng mga ganito sir, mga boss, yung ibang type ng fuel pump motor tsaka fuel filter, dapat kasama po yung socket. Kasi yung original nya hindi po parehas dito sa fuel pump, pero standard lang po rito sa may housing. Ano ko dyan? Ay. Chinelas. Mahabang cranking muna sa umpisa ito mga boss ah. Start na natin. Yan. So dito natin malalaman pag umi-start na, patay ulit natin mga sir. Kanina mahaba, so ngayon yun mga ganong starting. So problema lang talaga dun kay sir, you know, yung o-ring, yung spacer ng o-ring nawala. So kaya yung o-ring nya bumababa, hindi na nasi-sealed yung fuel na
dapat isusupply papunta sa engine, so nagba-back pressure. So kung may spacer lang sana, hindi ko napapalitan yung fuel pump ni sir. Alam ko naman gumagana, so pinalitan na natin ng ibang type, pero pang Batman pa rin mga sir. So patay ulit natin. Okay, one click idol. Ayan sir, hindi na hard starting. So yan, pagka umaapaw yung gasolina nyo, paghugot nyo ng fuel line, so pasingawin nyo lang dito sa cap para hindi magkakaroon ng supply doon sa sa hose. Atras ko lang, lalabas na yan idol. Share ko natin. Yun, yung problema na sir, na-solve na. Napaka-importante po ng spacer na kanina hinahanap ko guys, yung plastic. Siya po yung tumutulak sa o-ring para mag-fit doon sa filter, no, para hindi sisingaw yung gas natin. Ang nangyayari sa kanya, so mahina ang supply sa engine, kaya hard starting. Ito pala, ano niya to, tumirik siya, pinabuksan niya. So kinabitan ng surplus na fuel pump. So umandar naman daw, pero ang haba ng cranking. Siguro hindi rin napansin nung una nagpalit ng fuel pump, no, na may spacer dapat yung fuel pump natin. Bago, dapat yun spacer muna bago o-ring, para yung spacer ang magtutulak doon sa ano natin, sa o-ring, papasok ng filter. So try ulit natin, patayin mga boss. Kung na-observe nyo kanina, sobrang haba ng cranking, so start ulit natin. Yun. So isang ano na lang siya. So off muna ulit. Start. Yun. Ganda ng response ng RPM. Yun. So ayun mga boss, na-solve natin yung problema ni sir. Ikaw mag-start sir. Dali na. Oo, ikaw mag-start para ma-confirm mo, ano mo, kumpara mo sa dati. Yan, di ba? Kanina ang haba eh. Ganito naman dati eh. Yan. Buti nagawa pa ng paraan. Pag gusto mo ibalik, bili ka ng assembly. May budget pa rin kasi ito sir. Company ka rin ito. Oo. Company? Hindi naman sa akin. Hindi sa'yo. Eh lang, ako lang munang ginagawa. Nabunuan ko muna eh. Tagal na reimbursement. Sir. Yan, rotate mo muna. Ikot mo muna dito. So ayan guys, so sana nakapag-share ako ng konti about dito sa BIOS na fuel pump ang problema. So kung nagustuhan nyo yung aking pag-share ngayon mga boss, huwag nyo kalimutang i-like, i-share, subscribe para makapag-share pa tayo sa iba.